Tuloy na ngang yayakapin ni Moira ang kanyang karma sa lahat ng mga pinagagawa niya at dito na nga magsisimula ang kanyang kalbaryo sa loob ng kulungan dahil nga itong si Tiang Susan ay may sinabi dito kay Giselle na meron siyang kakilala sa loob ng kulungan at nasisigurado niya na mahanap ni Moira ang katapat niya sa loob ng kulungan. Tiyak nga ni Tiang Susan na maaring susubukin ang ugali ni Moira sa loob ng kulungan sapagkat naisip nito na ang masasamang ugali ay galit rin sa kapwa masamang ugali kaya magkakaroon siya ng katapat. Samantala, biglang natuwa naman itong si Giselle nang banggitin ni Tiang Susan na mayroon siyang kakilala sa loob ng kulungan. Nais niya itong puntahan sapagkat nais niya na pahirapan si Moira. Nais niyang bayaran ng mga halaking halaga para lamang mahirapan si Moira ng gusto. Sa unang araw pa nga lang ni Moira sa loob ng kulungan ay winelcome na agad siya nitong si Mildred na siyang kilala nga nitong si Tiang Susan. At dahil nga sa medyo may kaartihan nga itong si Moira at hindi agad sumusunod sa mga kung sino-sino, kaya naman nakatikim siya agad ng bugbog sa mga kapwa kababaihan na preso doon. Ang nagawa si Moira, umiiyak na lamang siya sa sulok at nagsisisi kung bakit niya nagawa ang kasalanan na iyon. Nakatulog siya sa sobrang sakit ng kanyang katawan nang natamong ang bugbog sa kanyang mga kasamahan. Gulat naman siya kinaumagahan nang bigla naman siyang gisingin ng mga kasamahan niya ulit at ito namang si Mildred ang sumalubong sa kanya dahil meron na namang pilit pinapagawa sa kanya at nagulat nga siya sa isang kwarto ng isang kulungan mayroong isang higaan na napakalambot. Hindi niya sukat akalain na mayroon palang ganoong kwarto sa loob ng kulungan. Masama ang loob ni Moira, ayaw sana niyang sundin itong si Mildred dahil nga sinabi niya ay hindi pa nga na siya nakarecover sa bugbog na inabot niya at ngayon ay papahirapan na naman siya nitong si Mildred. Sinubukan pa niya na higaan ang naturang kama. Sinabi niya rito na nababagay umano siya roon. Ngunit sinabi nitong si Mildred na hindi niya dapat galawin yon at baka dumikit ang amoy niya sa naturang kama. Makakagabanggan nila ang reyna ng selda na walang iba kundi nga itong tinatawag nilang si Madame Lutos. Sinabi pa nga ni Mildred na hindi basta-basta makakagamit ang sinuman sa ganoong klaseng kwarto kung wala kang pera. Hanggang sa loob ng kulungan ay nadala pa rin ni Moira ang kanyang kayabangan. Sinabi niya rito na mayroon umano siyang pera at kaya-kaya niyang bilhin maging ang loob ng kulungan. Maging kasama pa nga daw itong si Mildred. Subalit hindi siya umubra dito kay Mildred at sinabihan lamang siya na tigilan sa kanyang pag-iilusyon sapagkat noon meron ngunit alam niya ang lahat ng iskandal na pinagagawa ni Moira. At alam din niya ang history ni Moira at alam niyang walang-wala na itong pera ni Singkong Duling dahil nasubaybayan umano niya ang buhay ni Moira sa pamamagitan ng internet. Kaya magulat naman itong si Moira kung paano sila nakakagamit ng internet sa loob ng kulungan. At dito na nga ibinunyag ni Mildred na kapag close umano nila itong si Madame Lutos ay walang imposible at nagagawa ng mga preso doon kung ano ang gusto nila. Kabilang banda, punong-puno na nga ng pagdududa itong si Lynette dahil nga sa nalaman niyang itong si Carlos ay nagsisinungaling sa kanya. Tinanong niya si Carlos kung saan ito naroon dahil bigla itong nawala. Ngunit nagsinungaling ito sa kanya na meron lang umano siyang kinausap na pulis. Samantalang kitang-kita ni Lynette sa kanyang dalawang mata, nakausap lamang niya itong si Zoe. Kaya naman galit na galit at nagtatampo ngayon si Lynette dito sa kanyang asawang si Carlos.